So hello, what's up mga lifestyle? For today's video mga lifestyle, meron lang ako share sa inyo. No? Napansin ko lang kasi na marami pa rin mga agent na matatapang, marami pa rin mga nangaharas. Even though, di ba alam naman natin na merong SIM card registration bill. And I'm sure mga ka-lifestyle, itong mga agent na gumagamit ng mga iba't ibang numbers, and I don't think so namimake pa rin to sila ng identity. Kasi, kumbaga, para sa akin nakakalusot pa rin yung mga sindikato when it comes sa false identity, like ID. Bakit ganun, di ba? Kasi, halata naman kasi na itong mga agent is gumagamit ng fake identity kasi hindi pa rin natatakot. Kasi, alam naman natin, kahit ikaw mismo sa sarili mo, di ba? Kung gumagawa ka ng katarantaduhan gamit yung number mo, malamang matrace ka ng NBI kasi ID natin, yung sarili nating ID tapos information, lahat-lahat na is kumbaga finil in natin during pag-register natin ng SIM card natin, no? Nagtataka lang talaga ako bakit itong mga agent ng iba't ibang klase ng online lending application is until now is sobrang tatapang, sobrang haharas. And ang daming numbers, 'di ba? Ang dami talagang nilang numbers. Hindi sila nauubusan. I'm sure itong mga numbers na to is nakakalusot to sa SIM card registration bill. Hindi nila to pagmamayari 100% kasi tapang talaga yung mga death threat, yung mga harassment, text messages na mga kabulastugan, pananakot, paninira, lahat-lahat na until now nakaka-receive pa rin yung mga biktima ng online lending application. So paano ano nangyayari, no? Hindi natin alam kung itong SIM card registration bill is epektibo talaga, no? So sa tingin ko lang talaga itong SIM card registration bill maraming nakakalusot pa rin. Yun yung real talk lang, no? Kahit ikaw mismo sa sarili mo, di ba? Pag gumagawa ka ng kabulastugan gamit yung sarili mo number, di ba? Di ba alam naman natin pag nag-registered tayo ng SIM card sa batas ng SIM card registration bill, gagamit tayo ng identity natin, yung valid IDs natin, di ba? So, kumbaga kung gumagawa tayo ng katarantaduhan, syempre matitrace po yan ng NBI, di ba? So, yung point ko lang talaga dito, bakit ang dami pa rin nakakalusot ng mga fake, numbers na kahit search nyo yung mga numbers na ginagamit ng mga agent is hindi po talaga matukoy yung kung sino may-ari. So, sana ma-actionan to, no? Sana ito yung masilip ng SEC, NTC, lahat-lahat na ng ahensya ng gobyerno na tumututok sa mga ganitong klaseng issue. So, yun lang mga ka-lifestyle, no? I hope talaga na masolusyonan to. Kasi very alarming Ang dami pa rin mga agent na gumagamit ng iba't ibang numbers na nanghaharas. Kumbaga para sa akin, hindi sila naubusan ng numbers. Hindi sila natatakot. I don't know ano yung mga tawag dito. Basta yun mga ka-lifestyle, no? So I hope na masolusyonan to. Very alarming talaga. So yun lang, no? So sa lahat po ng mga walang sawang sumusuporta, sumusubaybay sa ating channel, lahat po ng mga may problema sa online lending application, kapit lang po tayo, no? Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, lilipas din po yan. Walang problemang hindi nasusolusyonan. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.